Ka-Express, Gilas Pilipinas is officially on a mission for redemption matapos ang isang heartbreaking 66-69 loss laban sa New Zealand nitong February 26. Wala ng oras para magluksa ang ating pambansang koponan dahil nakatutok na ang lahat sa engkwentro laban sa undefeated Australia sa darating na March 1. Binigyang diin ni Coach Tim Cone na ang madilim na kabanata ng 2018 brawl ay bahagi lamang ng kasaysayan. Ang prioridad sa ngayon ay isang malinis, intense at dekalidad na laro ng basketball. Habang libu-libong fans ang sabik na makasakse sa bakbakang ito, marami rin ang nananalangin na maging maayos ang lahat at tuluyan ng mabaon ang takot sa nakaraang kaguluhan. Isa sa mga inaasahang bibida ay si Justin Brownlee na ngayon ay locked in na para sa isang bounce-back performance matapos ang pambihirang off-night laban sa New Zealand. Determinado ang ating naturalized hero na ibigay ang kanyang best para makuha ang crucial na panalo sa sariling baluarte. Ang laban na ito ay bahagi ng second window ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers kung saan kasalukuyang nasa second place ang Gilas sa Group A, bit-bit ang 2-1 record. Samantala, nananatiling dominante ang Australia Boomers na may malinis na 3-0 record matapos ang kanilang serye ng malalaking panalo. Ito ang unang pagkakataon na bumalik ang Boomers sa Pilipinas mula noong 2018. Bit-bit ang maayos na relasyon sa SBP at isang roster na puno ng laki, athleticism at karanasan. Interesting ring abangan ang tapatan ng mga last men standing mula sa nakaraang gulo, si Nick Kay para sa Australia at sina Junmar Fajardo, Troy Rosario para sa Gilas. Inaasahan ang isang physical na matchup kung saan susubukin ang grit at puso ng Pilipinas sa harap ng nagbabagang home crowd sa SM Mall of Asia Arena. Pagdating sa rooster, mananatiling sideline ang ating pambato na si Kai Sotto dahil prioridad pa rin ang kanyang ACL recovery at wala pang kumpirmasyon sa kanyang pagbabalik hanggang sa July window. Gayunpaman, intact pa rin ang 14-man pool ng Gilas na binubuo ni Dwight Ramos, Sergio Perez, Scotty Thompson, RJ Abarrientos, Justin Brownlee, Junmar Fajardo, AJ Edu, Kevin Kembao, Calvin Aftana, Carl Tamayo, Troy Rosario, Justin Baltasar, Quentin Malura Brown at Chris Newsome. Sinasabing sina AJ Edu at Quentin Malura Brown ang magiging susi sa frontcourt defense para tapatan ang higanting players ng Australia. Ayon kay Coach Tim Cone, hindi na sapat ang moral victories, kailangan ng Gilas ang isang solidong panalo para masiguro ang top spot sa grupo. Gamit ang bilis, perimeter shooting at lakas ng fans, handa ang Gilas na protektahan ang ating teritoryo at patunayan na tayo ay world class hindi lang sa laro, kundi pati na rin sa diplomasya sa loob ng court. Handa na ang Gilas Pilipinas na bumangon mula sa isang masakit na pagkabigo matapos ang kanilang 66-69 defeat laban sa New Zealand All Blacks nitong February 26 na ginanap sa Mall of Asia Arena. Bagamat naipakita ng squad ang kanilang tapang sa pamamagitan ng pagtabla sa halftime sa score na 37-all, naging malaking hamon ang third quarter kung saan lumayo ang kalamangan ng New Zealand ng hanggang 11 points. Sa kabila ng huling ratsada sa fourth quarter, kinapos ang Gilas dahil sa kukulangan ng execution at crucial na possession sa dulo ng court. Malaking dagok sa koponan ang matamlay na shooting na umabot lamang sa 32.5% mula sa field at nakapanlumong 18.9% mula sa 3-point line na lalong nagpahirap sa kanilang opensa. At isa sa mga hindi inaasahang kaganapan ay ang pambihirang off-night ni Justin Brownlee na nalimita lamang sa 4 points mula sa 2 of 10 shooting. Malaki rin ang epekto ng patuloy na pagkawala ni Kai na kasalukuyang pa rin nagpapagaling mula sa kanyang ACL injury na kanyang natamo nitong January. Ang kawalan sa paint protection at rebounding ay ramdam na ramdam at bagamat nagpakita ng solidong efforts sina AJ Edu at QMB, hindi pa rin sapat ito para punan ang presensya ng isang 7-footer sa frontcourt. Sa gitna ng hirap, naging liwanag sina Dwight Ramos na kumana ng 16 points at 8 rebounds at Sergio Perez na may 15 points na siyang bumitbit sa Gilas hanggang sa huling segundo ng laban. At dahil sa pagkatalong ito, bumaba ang Gilas sa 2-1 record sa Group A,
ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers, habang ang Australia naman ay nananatiling matatag sa 3-0 pagkatapos ng kanilang dominanting panalo. Nakatakda ang muling pagharap ng Gilas at ng powerhouse na Australia Boomers ngayong March 1 sa ganap na 7:30 ng gabi sa parehong venue. Inaasahan ang isang physical na engkwentro dahil sa laki at athleticism ng mga Aussies na itatapat sa grit at home court energy ng mga Pinoy. At ayon sa mga fan discussions, marami ang nadismaya sa naging resulta laban sa New Zealand, pero nananatiling mataas ang respeto sa koponan dahil sa ipinakita nilang resilience kahit wala si Kai at limitado si JB. Mariing pahayag naman ni Coach Tim na walang puwang ang moral victories sa kanilang programa. Ang layunin ay ang tunay na panalo at hindi ang pagiging almost win lamang. Sa ngayon, nakatutok ang Gilas sa mga quick adjustments gaya ng mas maayos na shot selection at composure sa clutch moments. Wala namang naiulat na bagong injury sa iba pang miyembro ng team. Kaya naman positibo ang pananaw ng bansa na magsisilbi itong motibasyon para sa isang bounce-back performance ngayong linggo. Bagamat may halo pang disappointment, nangingibabaw ang pag-asa ng mga fans na maprotektahan ang Gilas ang ating home court laban sa higanting Australia. Nakatutok na ngayon ang Gilas sa mabilis na recovery at mahalagang adjustments matapos ang kanilang dikit na 66-69 na pagkatalo kontra New Zealand. Ang lahat ng atensyon ay nasa dambuhalang hamon na kakaharapin nila laban sa powerhouse Australia Boomers ngayong March 1 sa ganap na 7:30 p.m. sa Mall of Asia Arena. Sa aspeto ng roster, mananatiling sideline si Kai habang patuloy ang kanyang ACL recovery na nagsimula noong January. Ang kanyang kawalan ay nag-iwan ng malaking butas sa rim protection at rebounding na pilit pinupunan nina AJ Edu at QMB sa pamamagitan ng kanilang matinding depensa at energy. Gayunpaman, inaasahan ang pagbabalik ng bagsik ni JB matapos ang isang uncharacterized off night. Bit-bit ang kanyang karanasan, determinasyon na mag-deliver ng vintage performance sa harap ng ating mga kababayan. At ang 14-man pool ng Gilas ay mananatiling intact kung saan muling sasandal ang kupunan sa leadership nina Dwight Ramos at Sergio Perez na naging mitsa sa opensa nung nakarang laro. At dahil sa laki at athleticism ng Boomers, ang strategic focus ni Coach Tim ay nakatuon sa mas mabilis na pace, mas matalas na ball movement at mahigpit na perimeter defense para makompensate ang ating kakulangan sa height. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.